samba from you to Manila with the hitting and drum slap. Shake it up and give some type of more drama. And check the village, just Philippines, throwing a dot. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of beauty, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo. Kayamanan niyang ikas. Piliin mo ang Pilipinas. Kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo. Kayamanan niyang ikas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo ang Pilipinas. Noong unang panahon, mayroong isang tiyak na lugar sa komunidad ng Lawaan na kagila-gilalas at maganda. Napapaligiran ito ng matataas na bundok kung saan tila isang paraiso ng langit. Ito ay sagana sa iba't ibang uri ng halaman. Kabilang sa mga iba't ibang halaman sa loob doon ay kakaiba at hindi pangkaraniwang gumagapang na halaman. Ang hugis ng prutas ay bilog at ito ay naging dilaw kapag ito ay hinog ayon sa pagkakabanggit.
Hindi nagtagal ay nagtataka ang mga katutubo sa kadahilanang ang halaman na ito ay nakikita at makikita sa lahat ng dako. Bukod dito, karamihan sa mga bata ay ginagawa itong laruan. Noong panahon ng digmaan sa pagitan ng mga Kastila at mga Pilipino ay dumaraan ang karamihan sa mga alagad ng batas sa lugar na ito. Kadalasan ay ginagamit nila ito bilang kanilang pahingahan pagkatapos na kanilang nakakapagod na paglalakad. Bukod dito, pagkatapos nilang kumain ng kanilang mga pagkain, naroon ang mga halaman na dati nilang kinakain at tinatawag nila itong Maria Maria. Ngunit karamihan sa mga tao ay nagtataka kung bakit tinawag nila ang hindi pangkaraniwang halaman na iyon bilang Maria Maria. Si Mary ay isang masayang babae. Siya ay maganda at sikat dahil sa kanyang kulot at mahabang buhok. Siya ay nakatira malapit sa ilog, lalo na tuwing ang mga ibang opisyales ay gustong magpahinga. Siya ang nag-eengganyo at nagsisilbi sa kanila. Sa isang tagal na panahon, nakilala siya ng mga opisyal ng militar na ito dahil sa kanyang kakaibang ugali, pagiging isang masayahin at puno ng enerhiya na babae. Siya ang nagpasimuno at nagkumbinsi sa mga militar na kainin ang ganitong uri ng halaman na walang pangalan noong panahong iyon. At dahil masarap at hindi nakakalason, pinangalanan nito sa kanya, Maria, at halamang Maria Maria. Kami ay pupunta sa lugar ni Maria at Maria Maria. Ito ang madalas na mga terminong ginagamit ng mga katutubo na kalaunan ay naging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hanggang sa ito ay naging karaniwan sa mga tao. Simula noon, nakilala ang lugar mula sa pangalan ni Maria at sa halamang Maria Maria.